Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, petsa 21 sa buwan sa Hulyo 2025. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan Attorney John Destacamento. Ubanin na sabko ninyo sa usa ka oras nga paghisgot-hisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa ato ang dinhi sa Sugbo o Lukop Nasod. Apan sa dili pa, ato sang ipadangat kining mga front pages gikan sa mga nagkadaiyang mga pamantalaan dinhi sa Nasod. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, COA flags 252 million traffic system mess. Sa Super Balita, gipatiran, natagak sa hagdan, patay. Sa The Freeman, Pacman's return ends in a draw. Barrios open for rematch. Sa Banat News, pagkulit og kasaysayan na baraw, Pacquiao og Barrios bukas alang sa rematch. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos goal, a trade deal unique to US-Philippine ties. Sa The Philippine Star, online gambling ruins families, says Marcos. Sa Manila Bulletin, 3 die due to Krising onslaught. Pag-asa warns of more rains, new weather disturbance this week. Ug sa Tempo, I thought I won the fight, says Manny. Makadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaan karong buntaga. Sa atong pagbalik atong suwayan pagkontak gihapon ang Pag-asa alang sa latest weather update unya magisgot-hisgot sa taog mga pipila ka mga issue. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mo
mo ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy nya sanglit Lunes man karon mga higala, wala sa tay mga balita nga nahipos over the weekend kay karon panghapon nato ipakita ang at mga nahipos ato nga balita sa Sayri 47 unya. Pero karon ato lang samtang nagpaabot ta pagkontak sa Pag-asa no sa atong weather specialist gikan sa Pag-asa, dunay report diri nga 5 ang patay human sa pagkuso-kuso sa bagyong Krising didto sa Kauluhan mga higala. So kagahapon base sa tala or kaganina base sa tala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, dunay 5 ka mga tawo og lagpas 370,000 ka mga tawo ang apektado sa bagyong Krising, international name WIPHA, didto sa Kauluhan. Ang NDRRMC mga higala, miingon ni siya nga ang duha ka mga fatalities, ang duha ka namatay gikan ni sa Cagayan Province, niya ang uban gikan sa Lanao del Sur, Mambahaw Town sa Camiguin ug Malita Town sa Davao Occidental. So actually atong makita nga sa 5 duharaan ni ang Cagayan dito sa Luzon, nya 3 dito sa Mindanao, Lanao del Sur, Camiguin ug Davao Occidental. So ato jo makita nga bisan pa og kining didto ni kuso-kuso ni si bagyong Krising sa Kauluhan dito sa Luzon mismo, Bicol area, padung na ngadto sa Luzon nga areas, pero ang epekto niya sa ubang bahin sa nasod, duna gyapon ni epekto sa ubang bahin sa nasod. Gani kining mga nangamatay gikan man pipila sa mga nangamatay gikan man sa Mindanao. Ang Office of the Civil Defense kon OCD miingon nga ang mga nangamatay sa Camiguin ug Davao kuno na igo kini sa mga debris or mga nangatagak nga kanabitong nangapalid sa hangin o na tungod sa kakusog sa hangin, dunay mga napalid gikan sa taas nga mao ni ang miigo kanila. Samtang ang severe tropical storm nga si Krising aniana na karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang kining akong gibasa nga report mga higala kagahapon pa ni siya, migawas ganinang kadlawon, ganinang alas 12 sa tungang gabi. So karon doon na nagyun siya movement. Mao gani atong gi-contact ang Pag-asa, but so far wala pa man nato na contact. Pero ang latest nato nga naibaw-an, doon na ni siya naana ni siya gawas sa PAR nga nakaapekto ni og 370,289 ka mga tawo kun 120,008 families. Matod sa NDRRMC mga higala nga 6,720 ka mga pamilya or mga lapas 22
ka mga tawo ang anaa karon sa mga evacuation center, samtang 5,287 families o lapas sa 20,000 ka mga tawo naa sa mga gawas sa mga evacuation centers. Dito sa probinsya sa La Union, mga hapit 6,000 ka mga tawo ang gi-evacuate tungod sa mga pagbaha o landslide sa mga lungsod sa Baknotan, Bawang, Bagulin, Kaba, Santo Tomas, Aringay, Pogo ug sa kapital mismo sa La Union nga ang City of San Fernando. Mao kanay gipadangat ni Governor Mario Ortega sa mga tigbalita kagahapon. Karon ang OCD padayon nga nag-validate ani mga reports nga dunay mga pipila ka mga tawo didto sa probinsya sa Antique ug tulo ang mga na-missing dito sa probinsya sa Antique nya tulo sab ang nga injured dito sa probinsya sa Sultan Kudarat nganong ato ning na hisgutan karon nga human nato na gawas sa par si Krising nya dito raman tani sa Luzon miigo kay ato makita mga higala nga bisag naata diri sa Sugbo, bisag naata diri sa tunga-tungang Kabisayan, so ubos sa bahin sa atong nasod, still ang epekto karon sa mga bagyo mga higala dili na ta makaingon nga maapektahan ra ka kung direkta ka nga maigo sa bagyo kay karon bisan pa og kuan especially karon nga panahon sa tinghabagat mas makapainhan sa mga weather disturbance kining habagat mao gani tong giingon sa Pag-asa last week. So karon mo na nga may unta nga diri sa Metro Cebu kapanaminan unta ni nato or dinhi sa probinsya sa Sugbo may unta nga ato ning kapanaminan ang mga nahitabo didto sa kauluhan no kay aron ato sang mapangandaman ang kung unsa man nga kining lain pa nga bagyo nga mo agi dinhi sa atoa ilabi na nga base karon sa base sa latest monitoring sa Pag-asa kini mga habagat kuno uwan nga agi sa habagat padayon ning padayon ning masinati sa mga probinsya sa Luzon o sa Visayas gikan karong Lunes padung na sa tunga ni ining si Manahuna. Mao na ang giingon sa State Weather Bureau nga Pag-asa nya ang Pag-asa mi pahimangno sad ni nga posible ang mga pagbaha, posible ang mga landslide sa mga lugar nga vulnerable sa aning mga disaster. Sa latest advisory sa Pag-asa ako ning gibasa karon ang latest weather update no nga nigawas sa Philippine Star kaganinang alas 7:43. So bag-o pa gyud ni siya. Pag-asa said that the southwest monsoon or kining habagat is being enhanced by severe tropical storm Wipha nga anaa na karon sa Philippine Area of Responsibility. Tiaw mo na ato makita sa mga pictures ipakita ni Sir Rodel karon sa inyong mga screens nga dagko jud kay mga bawd. In fact ato mga pictures sad nga gipakita sa The Freeman ni adtong miaging adlaw sa mga diha sa dagat sa Talisay dinhi sa probinsya sa Sugbo. Grabe sab kaayo ang bawd nga atong nakita sa rainfall warning or sa rainfall forecast sa Pag-asa karon Lunes July 21 up to 100 millimeters or 4 inches of rain ang gi-expect nato sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro. So mainly mga probinsya ni didto sa Luzon. Nya sa ugma Tuesday July 22 makasinati og mas grabe ang uwan nga gi-expect sa Pag-asa ugma 100 to 200 millimeters or 4 to 8 inches of rain didto sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Nya posible sab ang 100 millimeters of rain sa Metro Manila, Pangasinan ug uban pang bahin sa nasod ug kauban na diha ang Antique, Iloilo, Guimaras ug Negros Occidental. Sa Miyerkules, July 23, up to 200 millimeters of rain sab nedtong gihapon sa Luzon ug ubang bahin sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol ug
ubang bahin sa kasagpang Visayas 100 millimeters of rain. Ang pag-asa mga higala miingon ni nga ang rainfall totals may be higher in the mountainous area. Ang epekto sa mga pag-uwan-uwan posible ni siyang mas mugrabe ang mga ang epekto ni ini kung adto sa mga lugar nga nakasinati na sab-og continuous nga rain sa may-aging mga adlaw. Ang flooding o landslide posible ni sa pipila ka mga probinsya, especially sa mga lugar nga low-lying areas, rough seas kon mga dagko nga bawd ang expected sa northern o western seaboard sa Luzon, reaching up to 3.7 meters kun 12 pulgadas. So karon gi-explain sa pag-asa unsay mga hinungdan aning mga pag-uwan-uwan nga atong nasinati. So kining southwest monsoon kun habagat mao ni ang of course kining habagat bisag way bagyo, kining habagat posible magyuning magda og mga mga pag-uwan-uwan, mga hangin-hangin. So tungod sa bagyo mas napa-enhance sa bagyo ang southwest monsoon or habagat nga karon ang bagyo ana sa 1,160 kilometers west of extreme northern Luzon as of early Monday. Duna kini siya'y maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour duol sa iyang sentro og mga hangin nga up to 130 kilometers per hour. Samtang sa low pressure area sab ang nasigpatan karon sa may 1,140 kilometers east of southwestern Luzon. Pero wala pa kini siya makasud sa Philippine Area of Responsibility ang mga residente sa mga lugar nga posibleng maapektehan ni aning maong low pressure area gipahimangnuan nga magmonitor sa update sa pag-asa southeastern Luzon, 1,140 kilometers east of southeastern Luzon, pero napa ni siya gawas sa PAR. So gipahimangnuan sila nga continue to monitor updates gikan sa pag-asa, especially kaning mga heavy rainfall warnings niya. Kay kining mga updates maoy muhatag og mga detalyado og mas labas nga impormasyon kabahin sa mga kaysa ani mga weather advisories. So mo na atong gipahimangnuan karon, panahon naman gyud sa ting-uwan. Kaganina pag ari na ko padung sa studio mga higala, gibukutan na sab og dag-om ang langit dinhi sa dakbayan sa Sugbo, mga silingang mga dapit ngit na sab niya, dunay mga patak-patak nga pag-uwan, medyo nabasa gyud tagamay nagdrive tag motor. So kining mga pag-uwan posible nga mulungtad pa ni sa at least sa middle of the week kung wala nay laing mga weather disturbance or weather patterns mga higala no nga makaapekto sa atong lugar dinhi sa Metro Cebu. Padayon gyapon tag mag-ampo og fair weather bisan pa nga kahibawta na niining mga buwana, usog yun kaayo ang mga pag-uwan kay doon na tay mga bata nga nag-eskwela sab nya dayon. Thankful lang sadta sa ato ang mga local government unit sa ilahang proactive measures sa pagkanselar sa mga klase aron walay mga bata nato, walay mga estudyante ang mabutang sa alanganin tungod aning mga pag-uwan-uwan, paghangin-hangin o mga baha nga gidala sa uwan. Abi na diri sa Sugbo, ato man sang nasinati niadtong miaging semana ang grabe nga pagbaha. Bisag asa ta sa Sugbo hapit muratag magtago-tago, muratag tago-taguan, muratag makig hide and seek sa kada iskina murag dunay baha. So mangita na sa taglain nga kaagian pero adto na sad sa unahan gibaha na sab. So dili lang kay pag-uwan-uwan, dili lang ang hangin maoy ato ang kontra, pero karon hasta sad ang pagbaha ug ang mga sakit nga makuha nato sa baha sama sa leptospirosis ug uban pang mga sakit. So mauna nga mag-amping ta sa kanunay nya padayon ta mag-monitor sa kung unsa may mga weather advisories o mga weather updates gikan sa pag-asa. Nya takdol lamang yun alas 8:30 sa buntag
mo break sa takadiyot niya sa atong pagbalik. Daghan ang mga nagbagot-bot kagahapon sa away ni Pacquiao o Barrios kay nay mga iniingon nga daog man kuno si Manny Pacquiao ato, pero ang nakapusta sad siguro dito kang Barrios mi-insister usab mga higala nga dili oy klaro kay sa mga lihok ni Pacquiao nga murag kuan na gyud siya kining pildi siya ato nga fight. So atong hisgutan, dili man ta diri sports analyst pero mo try tag hisgot aning return ni former senator og Filipino boxing champ Manny Pacquiao dito sa ring nga may resulta sa draw kagahapon. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ami Filomeno, tubong ning Nanilya Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar nga wasanason, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa InTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkakot ug dugang pangkalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa tong programa diri sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya kagahapon matod pa nga kining grabe ang murag ang nasinati na to kagahapon, murag it's mid 2000s again, mga 2000 to late 2000s nga kaniadto nga murag ang weekends na to, ang mga Sabado ug Domingo na to sa una atong mga panahona, murag atong gidevote anang mutan-aw ta og fight ni Manny Pacquiao kagahapon. For the longest time wala na nato to na experience, pero kagahapon back na sad ta sa Manny Pacquiao fever tungod kay mao kadto ang panagsangka ni Manny Pacquiao og Mario Barrios, pero si Lady Luck walay swerte si Manny Pacquiao, pero wa pa gyud swerte kung atong una-hunaon nga bisan pag-draw to mga higala dako man kaayo sa nabulsa nga winnings gihapon og part sa mga og iyahang bahin sa mga pay-per-view og uban pang mga revenue tungod ato nga fight. Kagahapon milampos si Manny Pacquiao sa iyang tinguha nga kuhaon ang WBC welterweight championship belt gikan kang Mario Barrios, kay si Barrios naka-iskapon man ni siya, and now kaduha na ni siya maka-iskapo nga wala matangtangi sa iyang bakos, pero wa sad siya nakadaog, so dili lang yun siya mapildi. Ang iyahang bakos nagpabilin sa iyaha tungod kay draw kung tabla ang resulta, majority tabla, pasabot duha sa mga judges mi score sa bout kagahapon nga tabla, samtang usa sa mga
usa sa mga judges mi score pabor kang Barrios. Dito ni nahitabo sa kuan mga igala dito sa Las Vegas. Unya kining karon temprano pa kaayo pero naghisgot naman sila og rematch kuno between Pacquiao and Barrios. Kay matod pa ang outcome man kuno kagahapon kay inconclusive pa ita sa rematch man dayon mga higala. Wa pagay ta naka-move on sila si Sir Ambot, si Rodel ni kapusta ba kato si Rodel kay daghan man siguro nakapusta ang kining kay bawo man ta sa mga enterprising kay nato nga mga kaigsuuna no nga pustaan man nila usahay ning mga duwa ni o mga match nilang Pacquiao pero karon naghisgot na og rematch nya ang tungod lagi ko no ang outcome kagahapon questionably silang judge Tim Cheatham og Steve Weisfeld 114 all meaning tabla pero si Judge Max De Luca ang score niya pabor kang Barrios 115 to 113. So kaning tulo ka judges unta sa pagsugod-sugod sa mga first few rounds ang pabor unta kang Pacquiao ang ilang scoring pero ang last 3 rounds didto nila gihatag kang Barrios. So unsa may atong makita ana nga trend sa ilang scoring mga higala. Makaingon ka ta nga murag wa na ang vintage Pacquiao kay murag wa na kalahutay kay didto pag-abot sa mga later rounds puro naman Barrios ang score. Si Pacquiao 46 anyos na ni siya. Makita na to nga very aggressive siya nagdiktar sa tempo, sa pace sa duwa sa mga first few nga rounds nya matod sa CompuBox statistics gani nga si Barrios by the way 30 years old so 16 katuig ang gap sa ilahang edad no si Barrios ni land ni og 120 out of 658 punches. I mean si Pacquiao 120 ang nakonektar out of 658 ka punches. Samtang si Barrios 101 lang ka mga sumbag ang mikonektar ngadto sa lawas ni Pacquiao out of 577 ka mga gipakawalan niya nga mga suntok. So ang advantage in power shots went to Pacquiao who connected on 81 out of 259 samtang si Barrios 75 lang to 235. Pero di man gyud ni maglimod unta ang statistics ang mga numero. Pero ambot lang unsay nakita sa mga judges nga lisod man gyud nga tangtangan og bako si Barrios. Barrios had the edge in converted jobs. Okay, na kunoy edge si Barrios ani mga converted jobs 45 to 423 kay si Pacquiao dunalay 20 ngadto sa 318 out of 318 in terms of converted jobs. Ang mga fights sinoon wala kini giskoran on the basis of cumulative punches but on rounds won or lost. Kay bawo man ta sa pag-score aning boxing nga dili man ta mag-ihap sa dili man ni Olympic style nga kada konektar usa ka puntos aning sa inaning nga mga duwa ang score nimo per round man. So kung kinsay makadaog ato nga round, depende na gyud na sa pagtan-aw sa mga hurado, sa mga judges. So it was even up to the 5th frame kuno. Then Pacquiao seized control by outworking Barrios with rapid fire combination. Nya si Barrios doon na ni siya kalisdanan sa kining mga pagpangatake ni Pacquiao kay kalit na siya magkasalimuang siya asa gikan ang mga kumo ni Pacquiao. Pero taod-taod murag naka-adjust si Barrios. Ang dinuwaan ni Barrios gahapon murag kining kuan kining siya kining kalkulado ang iyang mga lihok, dili kayo siya agresibo kay si Manny Pacquiao gyud ang nagdiktar sa pace sa duwa. Si Barrios nakahimunig nakapuntos-puntos lang ni tungod sa iyang mga jab nga mao iyang secondary nga option samtang si Pacquiao doon na ni kining kuan usahay sad maigo sad si Pacquiao no gahapon sa mga photos nga atong nakitaan doon na say mga nindot nga mga kumo ni landing si
si Pacquiao si Barrios ngadto sa People's Champ. So karon si presumptive speaker Ferdinand Romualdez duna na ni congratulatory message matud pa niya ang pagbalik ni Manny Pacquiao sa ring is victory in itself. So si presumptive speaker Ferdinand Martin Romualdez iya ning maoy nangulo sa kapin 300 niya ka mga kauban diha sa House of Representatives sa pag-extend ngadto kang former Senator Manny Pacquiao sa ilang congratulations. Kay matod pa ni Romualdez nga victory isn't always measured by the belt but by the courage to keep fighting. Karon na witness ko ni nga duha ka warriors leave it all in the ring. So mo nay giingon ni House Speaker, presumptive House Speaker Martin Romualdez. Presumptive sa kay mag-convene pa man ni sila, mag-elect man ni sila ambot kung bag-o ba or ilag yapong i-re-elect ang kasamtangan nga House Speaker nga si Martin Romualdez. And though the judges called it a draw for us Filipinos, the mere return of Manny Pacquiao to the global boxing stage at 46 years old para kang is victory in itself matud pa ni Romualdez. So mao na ang iyang statement kagahapon. Pero kung si Pacquiao imong pangutan-on, matod ni Pacquiao ganina sa headline sa banner headline sa Tempo nga I thought I won the fight. Mao kanay ingon ni Manny Pacquiao nga matod niya sa tan-aw niya siya nakadaog. So mi suway unta nga matod ni Pacquiao nga I thought I won the fight nya iya ni gisulti didto sa katong pag-interview niya didto sa ibabaw mismo sa ring, pipila ka mga gutlo human gi-announce nga tabla majority draw ang nahimo nga kining resulta sa ilahang duwa. Ubay-ubay sad ang mga Filipino fans kagahapon na pag-ingon niya I thought I won the fight. Grabe nagkayagaw ang mga Pinoy fans dito sa Las Vegas kagahapon kay duna man di ay nga 13,107 ka mga tao ang in attendance dito sa big event kagahapon. Si Pacquiao, ang mga supporters ni Pacquiao kagahapon kuno mi gawa sa arena nga wa katuo, ang uban kay na shock, ang uban kay no comment na lang kay mao man to ang kining mauingon ni Pacquiao nga I won the fight. I mean it's a close fight. My opponent was very tough but it was a wonderful fight. Wonderful fight jud kay kung ato kita igo ra gyud ani sa pagkwinta-kwinta kung pilay nadag-an ni Pacquiao mga higala kay bisan pa og draw kuyaw dai kay bisan pagtabla na ang gyapon kay mapakit nga mga winnings. Dili lang imong winnings out of that fight. I think na ato sa mga nearly 1 billion ang ilahang gikwinta-kwinta. We'll never know kung pila gyud. But naa around ana dili more or less 1 billion including na kuno sa mga pay-per-view revenues share ni Pacquiao sa mga PPV. So even before the night was over, Pacquiao hinted that he would be back to fight again. So Mani mga higala, ni-retire na unta ni si Senator Manny Pacquiao sa iyang pagkabuksingero, pipila ka mga tuig ang milabay, but karon he's back on his career where he excels best, where he performs best, and that is boxing on top of the ring. So, although diliin ana ka welcome ang resulta kay natabla man pero at least wala na pildi and I think it's a good precursor sa pagbalik sad ni Manny Pacquiao kay gusto pa man sad siya mo fight at least dunay mapaabot ang mga boxing fans kay di ba sa una lagi mga fight ni Pacquiao mga mid 2000s makadumdum jud ko nga kada uli na mo dito probinsya over the weekend ang among panan-awon fight ni Pacquiao Morales kang Cotto kang kinsa pa man toy uban niya nga uban pa niya mga na fight sa una nga
kung ano gito, mga mid 2000s padung sa late 2000s nga grabe kasikat si Manny Pacquiao. Height sa iyang career, peak sa iyang career at that time. At karon, fans are happy again kay nakita na sad nila in the boxing ring si Manny Pacquiao, ang People's Champ sa Pilipinas. Okay? Nya arita sa mga laing isgutanan ang kinibang 911 mga higala. 911, di ba? Kung doon na tay mga emergency sa ato, ang atong tawagan 911 man. So matod sa evaluation karon sa mga otoridad nato nga kadaghanan day kuno mga manawag aning 911, 60% or nearly 12 million calls received by the country's emergency hotline atong 2024. Mga prank paita sa dani Saon man nga prank maninoon ang inyuhang itawag adto sa 911. So maghuot na diyang linya sa 911 dili matiman ang dili matiman ang uban nga mga dili maatiman ang ubang mga dunay legitimate nga yangungo diha sa 911 kay duna sila emergency kay ngano kamo naman ang mga pranksters diha nagsig panawag. Matud ni Interior Secretary, DILG Secretary John Vic Remulla, iyan ning gipanawagan ang mga LGUs, tanang mga LGUs dinhi sa nasod, lukop nasod nga mga LGUs pagpasa ra gud mga ordinance sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga lugar, ipinalay sa gud ninyo mga prank callers nya atagi ni ninyo mga fine or kining di ba kaha imprisonment kay 60% or nearly 12 million ka calls ni atong 2024 sa 911 migawas nga mga prank calls or mga fraudulent calls. Dapat may ordinance matud pa ni Remulla ang lahat ng LGUs na may monetary fine or jail time basta prank call. Mauni ang iyang giingon sa mga tigbalita human sa simulation exercise kagahapon didto sa Camp Crame, Quezon City nga mao kuno ning kinahanglan nga dunay urgent enforcement of real consequences aning mga disruptive behaviors that hinder emergency response. Kay unsaon naman lang nato pagpangita nato og tabang diha sa 911 kung mga hinanggaw na Hinuon ang magsige panawag diha. Ang kining Presidential Decree number 1727 actually doon na sanction ang mga tao ani nga mogamit og mga false information, mag-spread og malicious and false information under PD 1727. Pwede ni sila kasuhan og pwede ni sila mag-atubang og imprisonment of up to 5 years nya multa nga 40,000 or both. Pero si Remulla ni-emphasize ni nga kinahanglan ang mga LGUs duna say mga specific ordinances to ensure swift accountability at the local level. Ang bag-o nga sistema designed with advanced tracking capabilities kay karon dunay proposal no nga kining 911 i-improve ni nato atong system with advanced tracking capabilities. Karon naa na kuno ni siya feature nga geofencing and geodata technology nga ang purpose aning geofencing o geodata technology mga igsoon mao ni ang will allow responders to pinpoint the caller's location within minutes. Okay, di ba? Ang kapulisan doon na sadto sila tinguha nga mo i-cut down nila ang response time nila sa 3 minutos. Ambot kung nahitabo ba na mga igala. So kaning geofence at geodata kasi ang lahat ng tatawag. So kung tumawag ka at prank call ka within 5 minutes, patay ka, prank call ka. Dakpan jud ka ani kay naa man di ay geodata o geofencing capabilities unya ang 911. So kana kung kinsa toy mga nagplano diha nga magsigig hinanggaw, magsigig yabag-yabag aning 911 kay naarabay uban nga legitimate jud ang ilang business, legitimate ang tuyo nila sa 911 pagtawag kay doon na gyud sila i-report nga mga emergency nya unsaon man nga pagdawat aning mga tawaga kung kamo mismo diha inyuhan na ning gigamit ang 911 para lang sa inyuhang mga kabuang. So, ayaw lang na ninyo hilabtin ang 911 diha kay para lang na sa mga dunay mga legitimate nga
mga tuyo. Matod pa nga, despite the technology we are using, we are doing very well. Pero sa bagong sistema natin, I think the PNP will have better response time, better quality of response. So, mana mga igsuon, currently, 34 ka mga LGUs nag-operate sa ilang own 911 system. Nga, ang Camp Krami sa Duna sa Nisayay kaugalingon nga hotline para aning mga 911 calls. So 34 aday ka mga LGUs ang dunay 911 no unsa kani nga mga LGUs? Ambot ang Cebu na baka ni 911 ang Cebu City ug ang Cebu Province or adto ta madiretso sa 911 nga iya sa kapulisan. Pero whether it's LGU or kapulisan, hinaot lang pod unta nga wala lang say mga emergency nga inana ka seryoso no nga mahitabo sa ato ang matag sa tagsa katugkaran, dili ta mag-expect na. Pero kung naaman gani, tawag ta sa 911, katong mga pranksters, bantay lang mo kay basin unyag sa sunod kanang prank ninyo mahimo na gyud ng jail time or imprisonment. Nya napupos na atong oras dinhi sa atong programa, nining tungora atong susihon ang giandam ni Tatay Dodo nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nagingon, matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Dinhi si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaana sa mga anghel nga magbarantay nga nagtan-aw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 nato sa 12 nang ingon usab, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato nga imong mga tiil. Ang mga anghel kisangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini mao ang doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahang Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon, mao kani ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, salamat kayo nga kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kanamo. Kining tanan namong ipangayo pinagi sa mong bugtong anak ng Jesucristo. Amen. Salamat sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y opisyal nga nagtapos sa atong tulumanon karong buntaga. Ato sang pasalamatan ang pipila ka mga sponsors nato. Philippine Airlines, salamat. Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan ang atong news manager nga si Sir Dennis Tabar. Kaubanan nato sa TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Nya Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio Sir Ferdy, salamat. Ang to dilira ng taman sa to ang programa karong buntaga sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ugma dinhi sa tong programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy.